Balitang-balita mga tol, nitong nakaraan lang no sa bansang Mexico, iniharap nila sa kanilang kongreso mga tol yung dalawang bangkay ng tinatawag na alien mga kapatid, extraterrestrial. Chinek daw nila yung DNA at hindi daw yung tumugma sa DNA ng tao. Ito daw ay may edad na mahigit kumulang 1,800 years old. Mga tol, imagine nyo yun ha. At saka maliliit lang sila no. Iba rin yung buto nila, iba rin yung hugis ng mukha nila. So tayo ngayon ay nabubuhay sa mundo na kung saan ay meron ng umaming bansa na talagang totoo ang mga UFO, totoo ang mga alien mga kapatid. Ikaw bilang isang tao, bilang isang mamamayan dito sa mundo, naniniwala ka na ba o kulang pa yung mga iprinisintang yon para masabi nating bukod sa ating mga tao na nandirito sa daigdig, meron pang ibang nilalang sa ibang planeta mga kapatid. Pero ito sa videong panonoorin natin mula kay Kian Thoughts ay actual video ng alien na huli ng mga sundalo. Totoong alien sa Mexico. Ito na rin yun mga kapatid. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary sa mga iba't ibang topic at issue na pinag-uusapan sa mundo ng internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong video. At reaction na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Actual video footage ng katawan ng mga totoong aliens na recover ng mga sundalong Amerikano. Gaano nga kaya ito katotoo? Ikaw na ang humusga matapos mong mapanood ang video footage sa episode na ito. Halos nasa 100,000 kaso na nga ng mga UFO at alien sightings sa iba't ibang panig ng ating mundo. Mayroon pang mga kaso ng mga taong kiniklaim na sila ay kinidnap ng mga aliens. Ganito na karami ang mga claims at ang mga di umano'y ebidensya na magpapatotoo na nag-i-exist talaga ang buhay sa ibang planeta. So nandirito na tayo ngayon sa panahon na hindi na basta conspiracy, na hindi na basta tawag dito, sci-fi movies lang natin makikita itong mga alien na to at hindi na siya basta-basta usap-usapan lang dahil marami ng mga bansa, hindi itong mga private citizen inihaharap na mismo sa kanilang kongreso, sa Senado. May mga may mga matataas na opisyal pa ng sundalo, ng mga militar ang umamin mga tol na marami na silang naka-encounter at may mga nakita na rin silang mga alien bodies mga tol. So dirito na tayo ngayon, nabubuhay na tayo sa mundo na kung saan may mga nag-confirm na totoo ang mga alien. Dati kasi iniisip lang natin na hindi ang totoo, di ba? Ano lang yan? Sci-fi movies lang yan, mga ano lang yan, namamalikmata lang, mga ganyang mga bagay, no? So ngayon, eto na tayo mga tol. Mula sa mga video ng alien autopsy hanggang sa mga video ng mga fighter jet na humahabol sa pinaghihinalaang mga UFO, ang lahat ng ito ay humihingi ng kasagutan sa katanungan kung totoo ba talagang nag-i-exist ang mga nilalang na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kabila ng mga claims at di umano'y mga sightings ng extraterrestrial beings na bumibisita sa ating planeta, hindi pa rin tayo nakakakuha ng kumpirmasyon mula sa mga eksperto kung may katotohanan ba ang mga nababalitaan natin tungkol sa mga aliens. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga conspiracy theories ang nabubuo sa isipan ng maraming tao. Marami ang napapaisip kung nagkakaroon nga ba talaga ng cover-up tungkol sa katotohanan. Ang UFO o Unidentified Flying Objects ay mga hindi matukoy na lumilipad na bagay sa kalangitan na pinaniniwala ang space shuttle o sasakyan ng mga aliens. Ayon pa nga sa prominenteng UFO hunter na si Scott Waring, naniniwala siya na hindi lamang bumibisita ang mga aliens sa ating planeta. Ang nakakagimbal na pahayag ng sikat na UFO hunter, ang mga aliens ay naninirahan pa kasama natin. Ang iba pa nga sa kanila ay mga sikat na mga artista o maaaring mga leader pa ng mga bansa.
April 2021, naglabas ang Department of National Defense ng 3 misteryosong video footage mula sa US Navy ng mga UFO na maging sila. Aminado silang legit video footage ang mga ito kung saan makikita ang mga kakaibang bagay na lumilipad. Marami mga spekulasyon at haka-haka ang lumabas nang ipakita sa publiko ang video footage na ito. Subalit ang head na mismo ng isang classified program sa United States ang nagsabi na posibleng hindi lamang tayo ang form of life sa buong universe. Ayon kay Luis Elizondo, isang US Army Counterintelligence Officer, wala pang naiimbentong kahit anong teknolohiya ang pwedeng makatapat sa unidentified flying object na namatang lumilipad sa footage na inilabas ng DND. Clear lang natin mga tol, no? Bilang isang Kristiyano at ikaw bilang isang Kristiyano, naniniwala tayo mga tol na hindi lang naman talaga tayo ang form of life na nabubuhay dito sa universe. Diba mga tol? Kasi bago pa tayo likhain, nalikha na ng Panginoon ang mga anghel na kasama niya sa langit mga tol. So form of life din yun mga tol. At hindi sila mga tao. Tayo mga tao, nandirito tayo sa ating planeta kung saan tayo nilagay. No? Sa mga hindi naniniwala sa Bible, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, ay naniniwala lang sila doon sa tinatawag nating evolution. Diba? Natural selection. Nagsimula doon sa parang pinakaunang form of life dito sa mundo, bacteria na nabuo, nag-evolve at naging iba't ibang mga creature, mga tol. So wala daw talagang Diyos na lumikha, kundi talagang nag-evolve lang mga kapatid, no? At nagkaroon ng tao, nagkaroon ng ibon, nagkaroon ng isda. Pero sa ating paniniwala kasi mga tol, nilikha tayo bilang tao, nilikha sila bilang hayop. Nilikha ang mga insekto, nilikha ang mga halaman, nilikha ang dagat at lupa, nilikha ang langit mga kapatid, di ba? Yun ang ating paniniwala. So kung form of life ang pag-uusapan natin, naniniwala tayo na hindi lang naman talaga tayo ang nilikha, mga tol. Dito nga sa mundong to, may mga nakakasama tayong espiritu, di ba? Form of life din yun, mga tol. Iba nga lang ang lagay nila kaysa sa atin. Mga espiritu sila. Bad spirit yung iba, good spirit naman yung iba na ipinadadala o isinusugo ng Panginoon mula nung unang panahon pa, mga tol. Nangyayari na talaga yun, di ba? So naniniwala tayong ganun, no? Pero ito ang pinag-uusapan kasi rito is ibang living o ibang form of life din na namumuhay naman sa ibang planeta, hindi sa langit kasi yung mga namumuhay sa langit na mga nilalang, mga anghel, mga kasama ng Panginoong Diyos, pero namumuhay sa ibang planeta na tulad din natin na nilikha o mas nauna pa sa atin. Kasi noong mga panahon na napakababa pa ng ating sibilisasyon, wala pa tayong teknolohiya, nakabisita na sila rito. Meron na silang mga spaceship, meron na silang mga kagamitan. So super advanced talaga sila at nauna na sila ng napakahabang panahon na. So yun ngayon yung tinatalakay dito at pinag-uusapan kung totoo ba o hindi. Yan, tulad nito. Moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Look at October 1948, nagkaroon ng di umano'y engkwentro ang mga UFO at ang US Air Force. Ayon sa report, napabagsak ng mga sundalo ang isang spaceship malapit sa Clarksville, Kentucky. Ang lahat ng laman ng spacecraft at maging ang mga sirasilang sasakyan na ito ay na-recover nila sa pangunguna ni Sergeant Lyon McDerson. Kaagad itong itinurn over sa Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio sa Estados Unidos. Naging top secret ang engkwentro na ito at hindi nga inilabas sa publiko sa ilalim ng tinatawag na Project Sign. Isang top secret investigation na gustong patunayan na mga unidentified flying objects na ito ay mga drones mula sa Soviet Union na nag-iispiya lamang sa military intelligence ng Amerika sa kasagsagan ng Cold War. Gayunpaman, marami ring mga scientists at mga experts sa programang ito ang naniniwalang totoong sasakyan mula sa ibang planeta ang kanilang natagpuan. Iniuugnay nga nila ito sa mga sightings ng UFO na nai-report ng mga witness noong May at September ng parehong taon sa Haddonfield, New Jersey.
Kalaunan ay ipinasira ang mga ebidensyang ito sa utos ni Lieutenant Colonel Nathan Twining. Nakuha nilang 68 boxes mula sa spacecraft na ito, subalit ang box number 24 na di umano'y naglalaman ng katawan ng namatay na alien ay biglang nawala. Kalaunan ay lumabas ito sa publiko at lalo pang nagpatibay sa espekulasyon tungkol sa existence ng buhay ng mga alien sa ibang planeta. Narito ang nasabing video footage ng di umano'y box na naglalaman ng katawan ng nasabing alien at nagtataglay pa ito ng selyadong dokumento mula sa US Air Force. Oh. Oh. Ang nakakagulat pa, ang pangyayaring ito sa Clarksville, Kentucky ay halos isang taon lamang mula na magkaroon din ng UFO sightings sa Roswell, New Mexico. Ang swerte ng mga nabuhay na alam na nila yung totoo, mga tol, no? Habang ang buong mundo ay nagwa-wonder pa, ang buong mundo ay nagtatanong pa, may mga tanong pa sa isipan, hindi pa rin nila alam kung ano yung totoong sagot. Pero etong mga to, alam na nila, no? So, payapa na sila, mga tol, no? Payapa na sila. Alam na nila eh. July 1947, isang kakaibang bagay ang natagpuan ni Mac Brazel sa kanyang rancho. Dinala niya ang bagay na ito sa stasyon ng pulis pero wala ring ideya ang kapulisan ng Roswell. Matapos nga ang tagpong ito, kumalat na ang balitang ito ay posibleng parte ng isang UFO. Nabansagan na nga ang pangyayaring ito bilang Roswell Incident. Agad namang ipinaliwanag ng US Air Force na ito ay isang military weather balloon lamang. Sa kasagsagan kasi ng Cold War, naglungsad ang US Air Force ng top secret program na tinatawag na Project Mogul. Ito ay naglalayong mag-launch ng mga hot air balloons na may mga device na may kakayahang makinig sa Soviet atomic test upang malaman din nila ang galaw ng USSR. Nagkataon namang nawala sa kontrol ang isa sa mga military weather balloon at aksidenteng bumagsak sa lupain ni Mac Brazel. Sa kabila ng sinabi ng US Air Force, marami pa rin mga tao, partikular ang mga nakasaksi sa lumilipad na bagay na ito at ang mga nagsasaliksik tungkol sa mga aliens na nagsasabing mayroon talagang cover-up na nagaganap kasabwat ang gobyerno ng Amerika. Dahil ayaw nilang malaman ng mga tao na totoong meron talagang aliens. Sinasabi nila na posibleng may katawan ng alien na nakuha ang mga militar sa bumagsak na aircraft na ito at pilit lamang itong itinatago. Aabot sa 100 katao ang di umano'y naka-witness sa insidenteng ito at na-interview ng mga nag-aaral tungkol sa UFO at mga aliens, kaya naman binansagan din ang Roswell Incident bilang the world's most famous UFO claims. Buwan ng Setyembre taong kasalukuyan, isang kontrobersya naman ang bumalot sa Kongreso ng Mexico dahil sa inilabas nilang mga katawan di umano ng mga aliens. Eto, bago lang to. Ngayong taon lang na to, ha. Ngayong buwan lang din to. Sa isang presentation sa UFO hearing sa Mexico City, inilabas ng Mexican journalist at long-time UFO enthusiast na si Jaime Maussan ang dalawang maliliit na katawan na nakalagay sa dalawang briefcase. Sinabi niya na ang labi na ito ay not related to any form of life on Earth. Ipinakita niya mga ito sa mga politiko ng Congress hearing at sinabing natagpuan ng mga alien remains na ito sa bansang Peru noong 2017. Dagdag pa ni Maussan, ang mga specimens na ito ay isinailalim sa carbon dating ng Mexico National Autonomous University na pagalamang 1,000 years old na ang labi na ito. Saka under oath siya, mga kapatid. Napanood ko rin to sa GMA. Under oath siya niyan, mga tol. So meaning, ituturing krimen, mga kapatid, kung siya ay magsisinungaling lang sa harap ng Kongreso, mga tol. Pwede siyang patawan ng parusa nun kung siya ay mapapatunayang nagsisinungaling lang. So dito ay hinihikayat niya yung mga eksperto, mga scientist na magsagawa
ng kanilang experiment o magsagawa ng kanilang investigation kung totoo o hindi etong mga nasabing alien bodies na to, mga tol. Diba? So ngayon ay inuulan nga ng kontrobersya at kuryosidad mula sa international media at mag-isang taong bayan ang claims na ito. Pinabulaanan naman ng Peruvian Culture Minister na si Leslie Ortega ang claim na ito at ayon sa kanya, walang institusyon sa South America ang naka-identify sa naturang remains. Natanong din niya kung paanong nakalabas sa bansang Peru ang naturang specimen. Gayunpaman, so ano tong mga to? Diba? Ano tong mga to? Ano tong mga specimen na to? Kung hindi sila tao, hindi hayop. Yung mga ganitong itsura, di ba? Yun kay Musan, maraming kritiko ang naglabasan dahil sa kanyang mga pasabog sa Kongreso sa hearing sa Mexico City. Subalit wala ni isa man sa kanila ang makapaglabas ng counter evidence upang pabulaanan ang kanyang mga claims. Sa dinami-dami ng mga sightings ng mga UFO at alien, bakit nga ba tila mailap ang kasagutan? Mas marami pa nga ang kontrobersya, kuro-kuro, espekulasyon kaysa sa kasagutan. Hindi ka ba talaga nagtataka? Para sa mga taong naging saksi sa mga pangyayaring ito, hindi mo maiali sa kanila na paniwalaan ang kanilang nasaksihan. Yes. Subalit para sa mga taong to see is to believe, mahirap din namang paniwalain sila sa mga bagay na hindi nakita ng kanilang mga mata. Totoo naman. Isa lang ang sigurado, maraming mga bagay at pangyayari ang mananatili pa ring misteryo hanggang ngayon. Tama. Tayo na lamang ang mamimili kung paniniwalaan ba natin ang mga claims na ito o hindi. Nga ba? As long as naniniwala ka pa rin naman sa Diyos na lumikha ng lahat, di ba? Kasi yung iba, natatakot sila na baka pag naniwala ka sa alien, hindi ka na maniwala sa Diyos. Sabihin mo, gawa lang talaga tayo ng alien. Hindi. Pwede ka naman maniwala sa alien. Pwede ka maniwala dito sa mga, sa mga specimen na to. At the same time, pwede ka pa rin maniwala sa Diyos na alam mo siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Hindi na kailangan i-detalye pa sa Bible, Ba't pati ba yung buhay sa ibang planeta ilalagay pa sa Bible? Wala naman tayong kinalaman sa buhay nila doon, di ba? Yun lang yan sa akin, mga tol, no? Kung meron mang alien, edi meron, di ba? Hindi yan makakaapekto ng yung pananampalataya, mga tol, no? Ikaw bilang isang tao, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin mula kay Kian Tots? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat, mga kapatid. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.